Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga magulang ko at mga kapatid, muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang magbubulay, mag-aaral, magninilay po ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy po na magbibigay sa atin ng kalakasan, kasiglahan, kaganapan, katatagan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. At nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan, mga magulang at mga kapatid, habang kayo po ay nanonood, nakakapanood at nakikinig po ng live stream na ito, ng programang ito, sa pamagitan po ng pagtalakay ng mga salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. At Merry Christmas po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Hallelujah. At nawa po tayong lahat, ayon po sa biyaya ng Diyos, ay hindi lang po daluyan ng kanyang presensya o ng kanyang kapangyarihan, bagkus tayo po ay makatawid at itawid po tayong lahat ng Diyos sa pagpasok po ng bagong taon sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, nagpapasalamat po ako sa naganap po na Christmas party kahapon. At the same time po sa ordination na nangyari sa buhay po ng mga lingkod na ito. Hallelujah. At maraming pong salamat, mga taga-wonderful, taga-New Life, sa lahat po ng mga sumuporta, nagpagal, nagbigay po ng tulong, sa mga nagkaloob, sa mga ginamit po ng Panginoong Diyos, maging sa buhay po ng ating kapwa lingkod. Ito pong ating kapatid na si Reverend Marlon Robles. Hallelujah. Maraming pong salamat. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So napakaganda po ng ating tatalakayin ngayong hapon. Purihin po ang Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin sumandali. Patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon. Father, in the name of Jesus, we praise you, we honor you, we love you, Father, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit. We praise you, Father, we praise you, Jesus, we praise you, Holy Spirit. Tunay nga po, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos kang kahanga-hanga, kamangha-mangha sa aming buhay. At kung ano man po amin nagawang pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, saan man may 2 o 3 nagkatipon, ikay mamamagitan sa aming kalagitnaan. At sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa biyaya, sa pagpapala. Salamat po sa isang magaan, maalwan, mabunga at mabiyayang Kapaskuhan sa pangalan ni Jesus. At aking pong dalangin na iyo pong samahan ang abang lingkod na ito sa pagtalakay ng iyong mga salita. Nawa po lahat ng aming maririnig, lahat ng may papahayag, O Diyos, na gagamitin mo po ang abang lingkod na ito ay tunay na magamit po namin ang mga aral na ito sa aming buhay pananampalataya at maging sa aming buhay paglilingkod sa Diyos sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say, Amen
and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan pa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Minsan pa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, sa lahat po ng mga kakumpare at kakumari, at maging sa lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta at nanonood po ng programang ito. Sumayin niyo po ang isang masaganang Kapaskuhan. Hallelujah. At ngayon pa lamang, isang manigong bagong taon po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ngayon pong araw na ito ay dadagdagan po natin ang pagninilay patungkol po sa serye na ating pong tinatalakay na pinamagatang Christmas Story Part 4. Christmas Story Part 4, at ang ating po magiging tema ay ito: The darkest and the brightest side of the first Christmas. The darkest and the brightest side of the first Christmas. Kung meron pong mga tao na talaga pong ayaw mag-celebrate ng Pasko dahil sa paniniwala po nila, at ito po talaga ang sinasabi, ito po ang bilang na mas marami pong malungkot na tao pagka-araw po ng Kapaskuhan. Ayon po yan sa pag-aaral. O bakit kanyo? Marami pong tao ay talagang nakaranas po sila ng madilim o madidilim na bahagi o parte ng kanilang buhay. Kaya ayaw na ayaw po nilang i-celebrate ang Pasko. At meron din naman po ng mga tao na harinawa po gaya natin na talagang isa-celebrate natin ang Kapaskuhang ito ayon sa Illumina. Ayan. Ayon sa illumination o ayon sa liwanag o kaliwanagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po ito ang ating magiging tema. Again, Christmas Story Part 4. Yan po ang ating titulo. At ang ating theme, The Darkest and the Brightest Side of Christmas. At hindi na po ako babasa ng mga talata dahil nasa pagninilay po yung mga talata na ating pong babasahin at pag-aaralan. Pakinggan niyo po itong aking introduction. The birth of Christ is the central subject of the Bible. The birth of Christ is the central subject of the Bible. Ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang pinakasentrong aral na matatagpuan po sa banal na kasulatan. Alam niyo po kung bakit? Because the Old Testament prophesies it. Because the Old Testament prophesies it. And the New Testament proclaims it. Dahil po sinasabi sa pag-aaral na sa lumang tipan, ito po ay kanyang iprinopesay o ipinahayag o inihula. At sa bagong tipan, ito naman po ay iprinoklama. Kaya ko po sinasabing ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang central subject of the Bible. Can you say Amen? Truths to ponder.
truths to ponder, mga katotohanan na dapat po nating pagnilay-nilayan. Siyempre, unahin natin yung the darkest side of the first Christmas. Ang madilim na bahagi. Meron pala nun? Meron po. Meron po, mga magulang, mga kapatid. Ano ba itong sinasabi mo? Brother, pastor, o Reb, na iyong tinutukoy na madilim na bahagi ng unang Pasko. O, makinig po kayo mabuti ha. Number 1, ang pagninilay. Bakit po? Because Satan influenced King Herod to prevent the first Christmas. Because Satan influenced King Herod to prevent the first Christmas. Kaya po nagkaroon ng madilim na bahagi o madilim na parte. Ito pong kauna-unahang Pasko na nangyari po sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay dahil o sapagkat si Satanas ay kanyang inimpluwensyahan. Kanyang inimpluwensyahan si Haring Herodes para po pigilan o mapigilan ang kauna-unahang Pasko. Basahin po natin itong talagang napakadilim na bahagi ng unang Pasko na nakasulat po sa Mateo, Kabanata 2, talatang 12 hanggang 18. Open your Bible, mga magulang, mga kapatid. At ganito po ang ating mababasa. Matthew chapter 2, verses 12 up to 18. At ang sabi po'y ganito, at palibhasay, pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes. Ito po yung mga haring mago na kinukumbinsi ni King Herod na pag nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo ay bumalik siya sa kanya. Itong mga haring mago, pumunta ulit daw po kay King Herod para naman daw makasamba si Haring Herodes. Totoo ba? Totoo ba yun? O, ituloy po natin. Ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nag-iba po sila ng daan eh. Hindi po nila sinunod yung imbitasyon ni King Herod na bumalik itong mga haring mago sa kanya. Ayon sa influensya, yan, ni Satanas. O, bakit? Ituloy po natin. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin, listen to this, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain or upang siya'y patayin. Yun yung darkest side of the first Christmas. May masamang balak itong si King Herod ayon po sa udyok ni Satanas para mapigilan po yung kauna-unahang Pasko. Yan yung madilim na bahagi. Ituloy natin kung ano pa ang nangyari. Meron pang mas madilim na bahagi. Ano po sabi rito? Verse 14. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. Buti na lang po, itong si Joseph the worker ay guidable. He is guidable by the Lord. He is guidable by God. Siya po'y inutusan ng Diyos na pumunta po sa Egypt
para po mailigtas itong maiitim o masasabi nating masamang balak ni Haring Herodes na patayin po si Jesus. Eh di ba nagbabalak si Joseph the worker na iwanan si Mary kasi hindi niya matanggap yung pagdadalang tao nito dahil sa puntong hindi naman sila nagsiping. Oh, wala po itong mali siya. Kaya nagbabalak siyang hiwalayan itong si Mary. Pero dahil po sa udyok o sa influence naman, on the brightest side, dahil meron namang influence itong Diyos, may pasabi, may pahiwatig, may revelation. Ayan, ang Diyos sa buhay ng first family. Kaya imbis na iwanan ni Joseph the worker, ito pong si Mary, kinausap po siya ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, buti na lang guidable at teachable itong si Joseph the worker. At siya po'y sumunod. Sumunod po siya sa sinasabi po ng Diyos sa kanya, sa sinasabi sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Verse 15, at dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ito yung talagang darkest side of the first Christmas na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Nang magkagayon, nang mapansin, listen to this, ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki na nanga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon mula sa gulang ng 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Nang magkagayoy, naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw na siyang maaliw sapagkat sila ay wala na. So ano po yung sinasabi ko rito na darkest side of the first Christmas? Lahat ng mga bata, 2 taon pababa ay ipinapatay po ni Haring Herodes para talagang wala pong makakalusot at walang makakaligtas, para masabing talagang maipapapatay itong batang na ipanganak na wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kasi po nung time na yon, nang maglakbay po yung mga haring mago papunta kay Jesus, habang tinutugis nila yung bituin o yung ilaw o yung liwanag o yung illumina o yung illumination, ika nga, 2 taon na po silang naglalakbay. Kaya pagdating po nila sa pasabsaban, 2 years old na po si Jesus 2 years old na po si Jesus nung time na yon. Malaki na po siya. Nakakaintindihan po. Kaya para masigurado ni Haring Herodes at ng kanyang mga alipores sa udyok ni Satanas, sa impluwensya ni Satanas, there is a place of sorrow. Nagkaroon po ng lugar ng kalungkutan, ng kapighatian, ng pagluha, ng pag-iyak ng mga ina ng tahanan. Kaya nga merong prophecy sa Jeremiah 31 verse 15 lahat ng mga bata 2 taon pababa, tatangisan nila, may papapatay. Nangyari po talaga yun
Kaya nga nagkaroon po ng niños inocentes. Nakakaintindihan po? Kaya nagkaroon ng niños inocentes na ipinapatay lahat ng mga batang lalaki. Inuulit ko, 2 years old pababa para masigurado na walang sino mang mabubuhay. Bakit po? Nagkaroon ng inggit at dahil sa matinding galit ni Haring Herodes kay Jesus. Paano tingin niya kay Jesus ay threat? Threat. Isang balakid ang tingin niya sa Panginoong Jesucristo. Di ba siya ang hari? O ayaw niyang masapawan tinatawag si Jesus na hari ng mga hari. Di ba hinanap siya ng mga haring mago? At ang sabi, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Where is he born King of the Jews? Sa Matthew chapter 1, verses 1 to the following verses. Kaya narinig ni Haring Herodes yun matindi ang galit niya, matindi yung inggit niya kay Jesus. Nagkakaintindihan po? Dahil po sa influence ni Satan, kaya lahat ng mga batang lalaki, inuulit ko, 2 taong gulang pababa ay kailangang mamatay. Yan ang naging modus operandi. Yan ang naging kagustuhan ni Satan. Na mangyari. Kaya ang dami pong nadamay. Kita nyo? Di ba ganyan naman po si Satan? Sa mga anak ng Diyos, ilagay natin sa aspeto na tayong mga anak ng Diyos, di ba? Yan naman ang konsepto ni Satanas Yan naman ang masamang balak niya Kasi ang tingin niya talaga rin kay Jesus ay threat. Balakid. Ang tingin niya kay Jesus, si Jesus ang kontrabida. Baliktad, di ba si Satan ang kontrabida? At yung mga nagpapatay sa mga bata, o pumatay sa mga bata, yun ang mga kontrabida sa Biblia Sa utos ni Haring Herodes Kaya ko po sinasabi, merong darkest side of the first Christmas. So, naintindihan po ba ninyo, mga magulang, mga kapatid? Kaya nga, itong si Satan, yan ang gusto niya rin mangyari sa ating mga mananampalataya sa mga naniniwala sa Diyos ano sabi niya, di ba? Si Satan, basahin na nga natin, John 10:10, para tayo po ay siguradong sigurado. Ano ba kagustuhan ni Satanas sa mga anak ng Diyos na nananalig at naniniwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos? Sabi rito, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yan si Satan Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Yan naman si Jesus. Hindi ba? Sa katotohanan lamang, talagang ganyan ang ugali ni Satan John 8:44. Ano sabi rito sa Bible? Tungkol sa karakter niya. At ng mga alipores niya na sumusunod sa kanya. 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Di ba? Si Satan, mamamatay tao. Ininfluensyahan niya si Haring Herodes. Again, pinatay ang mga batang lalaki, 2 taon pababa. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa nung una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya yung na-influensyahan ni Satanas, na gumagawa ng kasuklam-suklam, na gumagawa ng masama,
mga kasinungalingan. Oh, narinig po ninyo mga magulang, mga kapatid, pagpatay. Oh, di ba? Yan ang darkest side of the first Christmas. Ano ang moral lesson natin dito? Huwag po tayong magpapadala at magpapa-influensya kay Satan. Labanan po natin siya sa pamagitan ng pagpapasakop natin sa Diyos. Di ba sabi ng James chapter 4 verse 7, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Magpasakop kay sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalayo sa inyo. Kailangan merong resistance Pero bago ang lahat, kinakailangan merong submission kay Yahweh. Sa pangalan ni Jesus, kailangan nagpapasakop tayo sa Diyos, nagpapasakop tayo sa Panginoong Kristo, nagpapasakop tayo sa Espiritu Santo, nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos para malabanan natin ang gawa o panukala o direction o concept ni Satanas sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos, at malalabanan lamang natin siya kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. At huwag po nating tignan si Jesus gaya ni Haring Herodes bilang threat o balakid. Yan ang tingin ng marami kay Jesus Sabi nung dating inaaya ko sa gawain, killjoy naman niyang Panginoon mo Killjoy naman niya si Jesus Ang daming pinatatanggal. Pinatatanggal lahat. Killjoy daw kasi pinaalis lahat daw ni Lord. Mga bisyo, mga hindi kanais-nais na mga bagay na gampanin at tungkulin ng isang tao. Kaya yun ang tingin nila threat. Huwag po nating tignan sa ganong aspeto o larangan ng ating Panginoong Kristo. Lalong-lalo na po sa usapin sa ating buhay pananampalataya. Dahil ang Diyos po mismo ang nag-iendorso sa kanyang anak na siya'y ating pakinggan, na dapat sundin dahil ito po ang nakalulugod sa Diyos. Di ba? Yan ang sabi sa Matthew chapter 17 verse 5. Ano sabi? Matthew 17 verse 5. Para ma-establish ko po yung aking huling sinabi. Pakinggan po ninyo ito mga magulang at mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. Samantala nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. This is my beloved son, sabi po sa wikang Ingles, to whom I am well pleased. Listen to him. So we need to listen to Jesus. Kaya hindi siya threat, hindi siya balakid sa ating buhay pananampalataya. Can you say amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, kung naisa katuparan ni Haring Herodes na ipapatay sa impluensya ni Satanas ang mga batang lalaki 2 taon pababa, listen, sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay paglilingkod, pag hindi tayo sumusunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, ay parang paulit-ulit na rin nating ipinapapatay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya mga magulang, mga kapatid, gusto ba natin ng the brightest side of Christmas? Kung gusto nating mangyari yan, ano pa ang gagawin natin? Ano pa hinihintay mo? Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Kayo na nanonood sa akin ngayon. Sumunod tayo sa Diyos. Kailang
nga nating tupdin, isagawa, isabuhay ang mga salita ng Diyos na ating naririnig, na sa ganon daluyan tayo ng kanyang walang hanggang biyaya sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Ngayon, dumako tayo. Kung merong darkest side of the first Christmas, siyempre, meron din namang the brightest side of the first Christmas. The brightest side of the first Christmas. Ano naman ito? Ito po yung number 2. Because Jesus is the light of the world. Because Jesus is the light of the world. Yan naman ang the brightest side ng kauna-unahang Pasko. Sapagkat si Kristo ang ilaw. Si Kristo ang ating liwanag. Again, uulitin ko yung aking sinabi. Si Jesus Christ ang ating illumina. Siya ang illumination ng ating buhay. Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang manatili dyan sa dilim. Lumabas ka sa kadilimang iyong pinagdadaanan, umalis ka dyan, sapagkat si Jesus ay naparito upang ikaw at ako ay bigyan ng ilaw o ng liwanag. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? Ano sabi ng John chapter 8 verse 12? John chapter 8 verse 12. Open your Bible, mga magulang, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world." Illumina. Illumination. Hallelujah. Ituloy po natin. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Si Jesus Christ, ang brightest side of life. Hallelujah! Na ating mababasa, matatagpuan, na siyang ating pinag-aaralan, hindi lamang sa Kapaskuhan ito, hindi lamang sa pagpasok ng bagong taon, kung hindi sa araw-araw ng ating buhay. Sa mga nakapunta na sa Israel, sa mga nakarating at nakapagtrabaho na sa bansang Israel, sa bayan pong ito, isa sa klase ng pagdiriwang nila ng Kapaskuhan ay tinatawag nilang Hanukkah. Hanukkah. H-A-N-U-K-A-H. Ano po ang Hanukkah? Tinatawag po nila itong Festival of Lights. Festival of Lights. Ito po ay isang uri ng kapistahan o pagdiriwang ng mga ilaw. In Hebrew word, Chanukah. Chanukah. C-H-A-N-U-K-A-H. Meaning, Feast of Dedication. Feast of Dedication. Ito yung kanilang isinasagawang pagdiriwang na kung saan nagaganap po yung rededication of the Holy Temple in Jerusalem sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ilawan sa templo. Hindi lamang sa templo, kundi ng kani-kanilang mga ilawan sa kani-kanilang mga tahanan. Yung bang kandila, pitong kandila yun eh. May
Candelabra ba tawag doon? O yun, candelabra, 7 yun eh. Tapos tinatapat nila itong mga ilaw na ito o itong liwanag na ito sa kanilang mga bintana. Ayan. Ganon sila mag-celebrate. Ano ulit ang tawag doon? Hanukkah. Festival of Lights. Sa Hong Kong, 7 taon akong pabalik-balik dyan. 7 taon akong na-assign dyan. Pabalik-balik. Oh, mula 1997 hanggang 2004. Pag pumunta kayo doon, lahat ng building sa Hong Kong, oh, bagamat marami sa kanila ang hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo, pero nagse-celebrate sila ng Pasko, ng holiday of Christmas doon, na lahat ng building, halos lahat doon ng matataas na building, naku po, napakaliwanag sa Hong Kong. Pinagdiriwang nila yung Festival of Lights. Oh, bilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. O di ba meron din naman sa atin dito sa Pilipinas. O punta kayo ng Policarpio Street. Diyan sa mga, or rather diyan sa lugar ng Mandaluyong. Sa lugar ng Mandaluyong, Policarpio Streets. Hindi ba? Iyan ang kanilang pinagdiriwang Festival of Lights. Talaga naman yung mga tahanan nila dyan. Naku po, napakaliliwanag. Grabe yung kanilang mga Christmas lights. Grabe yung kanilang mga Christmas tree. Grabe yung kanilang mga pailawan. O dito nga sa Quezon City Circle ngayon eh. Malapit sa amin, ang ganda-gandang pumunta dyan eh. Napakaliwanag, napakagaganda ng mga ilaw. Oh, Festival of Lights. Hallelujah. Sa Bible si Jesus pala ang kapistahang dapat nating ipagdiwang kasi sa kanya nang galing ang ilaw, sa kanya nang galing ang liwanag. Oh, Jesus is the source of light and life sa buhay po natin. Tama po ba mga magulang, mga kapatid? Kaya walang may dadahilan ng sino man sa atin na magse-celebrate tayo ng malungkot. Magse-celebrate tayo na may pag-aagam-agam. Yes, meron tayong mga pinagdadaan ng pagsubok. Meron tayong mga kanya-kanyang problema sa buhay pero hindi nangangahulugan na hindi natin isa-celebrate ang Kapaskuhang ito. Bagamat, lagi kong tinuturo sa inyo na talaga namang hindi December 25 pinanganak si Jesus, pero ganun pa man, dahil siya ang ilaw na sanlibutan, siya ang nagbigay ng liwanag sa atin, siya ang nagbigay ng ilumina sa ating buhay, nakalaya tayo sa dilim, nakalaya tayo sa mga madidilim na bahagi o parte ng ating buhay. Kaya salamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya gagawin pa rin po natin ang selebrasyong ito. Kaya binabati ko po kayong lahat ng isang maliwanag na Pasko. Hallelujah! Para po sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But listen, meron akong gustong ipahayag sa inyo. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Ano ba talaga ang lalim nitong pagiging ilaw ni Jesus sa sanlibutan? Yan ang gusto kong laliman sa pagtalakay ng Kapaskuhang ito. Letter A, Christ gives light again to those in darkness. Si Jesus ay nagbibigay ng ilaw at nagbibigay ng liwanag sa mga tao na nabubuhay sa dilim o nabubuhay sa kadiliman. Meron bang ganyan, brother, pastor, Reb? Meron bang ganyan na mga tao? Meron, marami. Mas gusto nilang mabuhay sa dilim Mas gusto nilang mabuhay sa kadiliman. Meron. Kaya nga naparito si Jesus para masolusyonan ang bagay na ito. Can you say amen? Luke chapter 1, verses 78 to 79. Open your Bible. Lucas, Kabanata 1, 78 hanggang 79. Ano ang ating mababasa at makikita?
sa sinasabi kong ito, mga magulang, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Again, Luke chapter 1, 78 to 79. Lucas 1, 78 hanggang 79. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway, buhat sa kataasan, ay dadalaw sa atin upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman. May mga tao pala nakalugmok sa kadiliman nabubuhay sa kadiliman. At sa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. To them that sit or living in darkness. Alam niyo ba ibig sabihin ng bukang liwayway o dayspring? Itong salitang dayspring. Dayspring is a poetic name for dawn or sunrise. Dayspring is a poetic name for dawn or sunrise, because Jesus Christ came dispelling darkness of this world. Sapagkat si Jesus ay naparito para mag-alis, para alisin, para itakwil ang kadiliman sa bundong ito. Because God always brings light out of darkness. Can you say amen? Sapagkat ang Diyos nais niyang laging maglagay, maglaan, magbigay ng liwanag na nasa dilim. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, in what manner? In what manner? Makinig kayo mabuti ha. Letter A, in creation. Letter A, in creation. Diba doon sa paglikha? Ano sabi ni Yahweh sa Genesis chapter 1, verse 3. Open your Bible. Genesis 1, verse 3. Ano sabi rito? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Hindi ba? Yan ang gusto ni Yahweh. Letter B, in salvation. Sa usaping pangkaligtasan. Ano sabi? Ulitin ko. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. I am the light of the world. Tapos ano yung kasunod doon? Sige. Ituloy natin para mas maganda ang ating balitaktakan o talakayan. Ano sabi rito? Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Usaping pangkaligtasan ito Pagdating sa usaping pangkaligtasan, kung gusto nating maligtas, abay kinakailangan lumakad tayo sa ilaw. Lumakad tayo sa libutang ito na sumusunod sa ilaw, na sumusunod sa liwanag, na walang iba kundi ating Panginoon Kristo. But shall have the light of light. At magkakaroon tayo ng liwanag ng buhay. Hindi ba? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Letter C. In walking with God. In walking with God. Sa puntong tayo ay lumalakad sa Diyos. Ano sinasabi ng 1 John chapter 1 verse 7? 1 John chapter 1 verse 7. Open your Bible, mga magulang, mga kapatid. Ulitin nyo ulit ito mamaya kasi detalyado kong sinasabi sa inyo itong mga pag-aaral natin ito patungkol sa liwanag. Okay? Patungkol sa Illumina. 1 John chapter 1 verse 7. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo
ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Oh, kita nyo? God always brings light out of darkness in creation, in salvation, and in walking with God sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Can you say Amen? Number 2, Christ gives light to those in the shadow of death. Christ gives light to those in the shadow of death. Si Kristo, ang Panginoong Kristo, ay nagbibigay ng liwanag o ng ilaw doon sa mga tao na nasa lilim ng kamatayan. Doon sa mga tao na nasa lilim ng kamatayan. O again, balikan natin. Luke chapter 1 verse 79. Luke chapter 1 verse 79. Lucas 1:79. Ano ulit ang sinasabi rito para ma-establish natin yung pangalawang pagninilay? Ano uli yun? Christ gives light to those in the shadow of death. At ang sabi po ay ganito, mga magulang, mga kapatid, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman. Yan yung tinalakay natin kanina. At sa lilim ng kamatayan. Yan yung pangalawa. At sa lilim ng kamatayan. Kasi nga, lahat tayo ay nabubuhay sa lilim ng kamatayan. Lahat po tayo. Hebrew chapter 9 verse 27. Hebrew chapter 9 verse 27. Ganito po ang ating mababasa, mga magulang at mga kapatid. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Ayan, minsan lang po itinakda sa tao. Purihin ang Panginoon. Ang ano? Ang mamatay na minsan. O yun pala yun. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Yan po yung shadow of death eh. But listen. Meron pong magandang revelation dito. Doon po sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. But on the, what you call this? On His death and resurrection. On Jesus Christ's death and resurrection. No. Nagkaroon ng pagbabago. Bakit? Tinalo at nilupig ni Jesus pati ang kamatayan. Tinalo at nilupig ni Jesus pati ang kamatayan. Nawala yung sting of death. Nasa 1 Corinthians yun eh. Chapter 15, verses 54 up to 57. Tinalo ni Jesus pati yung kamatayan. Basahin natin Yan ang magandang balita, mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. Unang Korinto 15:54 hanggang 57. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat, pagka itong may kasiraan, ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan, ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon, ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan.
at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Verse 57, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Jesus overcame death at every meeting. Jesus overcame death at every meeting. Magbibigay ako ng bullet. Bullet number 1. Yung anak ni Jairus, yung daughter ni Jairus. Mark chapter 1 verses 21 to 24. Mark chapter 1 verses 38 to 42. Di ba yung anak ni Jairus? Kayo na lang ang bumasa. Mahaba yung talata eh. Hallelujah. Masyadong mahaba itong talatang ito. Anak ni Jairus, patay na eh. Patay na yung bata. Sabi ng mga tao. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi, natutulog lang yan. Hallelujah. Natutulog lang yan. Ano ang nangyari? Di ba talagang ipinaglaban ni Jairus yung kamatayan ng kanyang anak na babae? Pinaglaban niya talaga by faith. Sabi niya, puntahan po ninyo ang aking anak. Paraphrase, dalawin po ninyo. Patungan po ninyo ng inyong kamay. Alam niya, nagpapagaling si Jesus eh. Alam niya, nagpapagaling si Jesus. Alam niya, si Jesus bumubuhay ng mga patay eh. Di ba? To cut the story short, kayo na po bumasa. Mark chapter 1, 21 to 24, 38 to 42. Ano nangyari? Di ba nabuhay yung bata? Buhay eh. Pangalawa, yung the son of the widow of Naim. Yung anak ng babaeng balo sa Naim. Luke chapter 7 verses 11 to 17. Di ba yung anak niya patay na rin? Patay na rin yung anak niyang binata eh. Ano nangyari? To cut the story short, pag inyong binasa ang istorya, nabuhay din eh. Binigyan ng buhay ni Jesus. Ang pangatlo, bullet number 3. Di ba yung kaibigan niya, yung best friend niya, si Lazarus? Di ba si Lazarus patay na rin? Hallelujah. Pero, hindi po ganun na nangyari. Hindi ganun na nangyari. Binigyan pa rin ng buhay ni Jesus yung kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro. John chapter 11 verses 17 to 26. Kaya kung nga sinasabi po sa inyo Jesus overcame death at every meeting. Hallelujah. Kaya kayong mga may sakit, kayong may karamdaman, yung patotoo nga nung isang kapatiran sa Caloocan, dyan po sa New Life na kung saan dyan ako nagpapastor o nagpapahayag din ng salita ng Diyos tuwing Friday. Yung kanyang bayaw, di ba? Sister Tess Oquendo, yung bayaw mo, talagang grabing-grabe na yung sakit at karamdaman. Talagang ang paningin ng marami, wala na, hindi na mabubuhay. Pero nilaban nyo, di ba? Nilaban nyo, di ba, Sister Tess? Hallelujah. Di ba, mga taga New Life, narinig ninyo yung patotoo ni Sister Tess Oquendo, yung bayaw niya. Hindi na talaga mabubuhay Pero tignan po ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Binigyan niyang muli ng ikalawang buhay itong bayaw ni Sister Tess Oquendo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya huwag kang mawawala ng loob. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kapatid, ikaw na may sakit, ikaw na may karamdaman, huwag kang manghina, huwag kang manlumo. Di ba? Sister Mila Lamban, ganyan din, patuloy ang gagawin sa mister mo. Sa pangalan ni Jesus, dadagdagan pa niya ng buhay ang mister mo, Ate Mila, kung papaano niya pinagaling ang mister mo noong mga panahong siya ay mahina. Pumunta pa ako dyan sa bahay nyo, prenay over ko yung mister mo. Hindi ba lumakas, gumaling, ang daming nananalangin sa mister mo. At lagi kayong dumadalo, nakikinig na mag-ina ng salita ng Diyos. Di ba? Ngayon ka ba manghihina? Ngayon ka ba matatakot? Sister Mila, mga magulang, mga kapatid, kung nangyari ito sa Biblia na napagtagumpayan ni Jesus,
itong kamatayan, siya ay nagbigay ng buhay doon sa mga taong patay na, ay maaari ding gawin ni Lord sa inyo ng mga may sakit, may karamdaman. Huwag kang manghina, huwag kang manlumo, huwag kang malungkot. Hari nawa, makatawid, hallelujah, ang ating mga mahal sa buhay at ang bawat isa sa atin sa pagpasok ng bagong taon na may kalakasan, may kasiglahan, may katatagan, may kagalingan, may katagumpayan ang ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! O, purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos, napakadakila ng Diyos sa buhay natin. O, pangatlo, para matapos na natin ito, Christ gives light to those who need direction. Christ gives light to those who need direction. Si Jesus, ang Panginoong Kristo, ay nagbibigay ng ilaw, nagbibigay ng liwanag sa mga tao na nais na magkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Na nais na magkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. O, balikan natin ulit, Luke chapter 1 verse 79. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 79. Ano sabi rito? O, mga magulang, mga kapatid, listen. Upang liwanagin ang nangakalugmok sa kadiliman. Yun yung una. And, sabi ito, at sa lilim ng kamatayan. Yan yung pangalawa. O, ito yung pangatlo. Upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Ibig sabihin yan, to those who need direction. To those who need direction. To guide our feet into the way of peace, upang tayo po ay samahan, upang tayo'y gabayan ng Panginoon, ang ating mga paa, ang ating mga lakad, sa madalit sabi, ang ating buhay sa daan ng kapayapaan. Bakit? Si Jesus ang guide natin eh. Si Jesus ang guide natin eh. Kung hindi po tayo ginaid at sinamahan ng Panginoon, hallelujah, malamang 6 feet below the ground na tayo. O malamang hindi pa ako nakakalaya sa aking mga bisyo. O, kung hindi tayo ginaid, kung hindi ako ginaid ni Lord, hallelujah, hindi ko matatanggap yung promotion na ibinigay sa amin kagabi ng Diyos nang kami ay ma-ordained, hallelujah, ng kapwa ko lingkod sa buhay ni Sister Lumen. At witness kayong lahat, mga taga Jesus is Wonderful, mga taga New Life, at salamat sa buhay ni Rev Marlon Robles. O, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat kay Lord. O, salamat sa Diyos. Inuulit ko, si Jesus ang guide natin eh. Siya yung dawn, siya yung sunrise, siya yung day spring ng ating buhay. Hallelujah. O, di ba, mga magulang, mga kapatid, witness kayong lahat eh. Purihin ang Panginoon. Kaya masayang-masaya yung nanay ko. Purihin ang Panginoon. Niyakap niya ako kahapon. O, niyakap niya ako. Natuwa yung mga kapatid ko. Purihin ang Panginoon. Bad boy ng Project 3. Bad boy ng Project 3, Toits. Hallelujah. Dami kong bisyo, basagulero. Dami ko kayang pinasok na away at gulo. Pagsusugal, lahat na ng klaseng bisyo, hindi ko nababanggitin. Bad boy nga eh. Akalain nyo tumanggap pa ng promotion kagabi? Akalain nyo? Tumanggap pa ako ng promotion kagabi. Hallelujah. Salamat. Salamat talaga. Salamat talaga sa Panginoon. Psalms 119 verses 105. At ang dami nag-congratulate sa amin. Itong kapwa ko lingkod na si Sister Lumen Maralas. At may mga witness pa. Yung mga witness namin na mga disciples din ni Jesus. Sila naman ang susunod na mauordinahan. Sa susunod, hallelujah, pag natapos na nila ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sila naman ang susunod. Bakit? Bakit?
Hallelujah. Sabi ng Psalms 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And a light unto my path. Maraming naliligaw ng landas, kaya ang kailangan nila o nating lahat ay si Jesus upang may tawid o may tuwid ang ating lakad sa buhay na ito, na magkaroon ng direksyon ang hallelujah at magkaroon ng tamang landas ang buhay ng marami. Kanino manggagaling yan? Di ba kay Jesus? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John chapter 14 verse 6. Kay Jesus lahat manggagaling yan Di ba? Para magkaroon ng matuwid na pamumuhay ang bawat isa sa atin sa pangalan ni Jesus. Purihin ng Panginoon. Sino mag-aakala? Sino mag-aakala? Sabi dati sa akin, sabi dati sa tatay ko, sa nanay ko, wala na yan. Hopeless case na yan, anak nyo. Pascuala, hopeless case na yan. Yan si Aurelio. Wala na, hindi na magbabago yan. Ganyan lang talaga yan. Bad yan Bad daw ako Purihin ng Panginoon. Bad yan bakit? Merong plano si Lord. Merong plano si Jesus. Di salamat kay Lord. Inuulit ko kagabi. Di ba? Na-promote kami kagabi. Purihin ng Panginoon. Na-ordinahan kami kagabi. Kasunod niyan. Kasunod nito. Ay, kiniklaim ko na. Sabi nung tumutulong sa akin sa paglalakad na aking lisensya. Makukuha mo na yan. Makukuha na natin yan. Sa year 2025. Hallelujah. Tapos isasama kita at magkaroon ka ng covering sa iba't iba pang mga churches. Sabi ko, okay bro, maraming salamat, Reb. Sabi ko, salamat bro. Salamat, Reb. Sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Pati yung mga kabatchmates ko, kaklase ko sa high school. Binabati ako, di ba? Purihin ng Panginoon. Bad yan Si Aurelio, notorious yan Di nga sila makapaniwala. Si Aurelio, notorious yan nung high school. Notorious daw ako nung high school Pilyo daw ako nung high school Paano sila maniniwala? Hallelujah. Napapayak tuloy ako sa tuwa. Napapayak ako sa galak Pero mo tawagin akong notorious. Notorious yan Napaka-pilyo niyan, napaka-loko niyan. Paano pa magbabago yan Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Akalain yung abutin ko pa yan? Akalain yung abutin ko pa yung promotion? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. At sa year 2025, tatapatin ko kayo, year 2025, makinig kayo mabuti na nanonood sa akin. Fully booked na ako sa year 2025. Fully booked na ako, year 2025, sa pagmimisyon. May mga tinatanggap na akong tawag dito. May mga tinatanggap na akong mission sa ibang mga lugar. In-accept ko na. Nag-o ko na ako. Meron pa nga magbubook na ng ticket ko Meron na nga ibubuk na ako ng ticket ko papunta sa isang lugar. Siyempre hindi ko muna sasabihin. Kaya sinasabi ko, kung notorious man sa paningin ng tao, sa paningin ng iba, pero kay Lord, may plano siya May purpose ang Panginoon May layunin ng Diyos May magandang plano ang Panginoon. Gaano man kadilim ang nangyayari sa buhay po natin, may liwanag sa dulo nito. May liwanag sa dulo nito nang magkakaloob sa atin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Naiiyak po ako sa tuwa Kagabi, masaya ako. Kagabi, patawa-tawa lang ako. Pero ngayon, naiiyak na ako Tumanggap kami ng promotion Promotion ito Sabi ko nga po sa inyo, fully booked na ako. Year 2025, ang dami ko ng offer para mag-mission. Marami na akong offer sa year 2025 para mag-mission. Hallelujah! Purihin natin
ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga magulang, mga kapatid, gayong nalaman natin ang darkest at ang brightest side of the first Christmas. Saan tayo dapat pumanig? Saan tayo papanig? Siyempre, doon tayo sa nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Nawa po na pagpala kayo ng mga salitang inyo pong narinig sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So tayo po'y manalangin, mga magulang, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At kukunin ko lang po ang aking praise God. Purihin ang Panginoon. Nag-uumapaw po yung aking kagalakan. Ito po ay tears of joy. Tears of joy po ito. Kaya kung merong darkest side ang iyong buhay, tandaan mo, meron ding mangyayaring brightest side. Meron ding mangyayaring brightest side of Christmas. Hindi lamang sa buhay ninyong lahat, isama na natin ang ating family sa year 2025. Hallelujah, year 2025. Purihin ang Panginoon. Sapagkat ang taon na ito ay taon sa pagtugon sa ating mga dasal at panalangin. Year 2025, ito ang taon. Ngayon pa lamang, nagpa-prophesy na ako sa inyo, ito ang taon ng pagtugon at pagsagot sa ating mga dasal at panalangin. Kaya nga, sinishare ko sa inyo fully book na ako Fully book na ako. January pa lang. January pa lang. Hallelujah. Eto nga, matatapos pa lang ang taon Meron na akong invitation sa ibang lugar Matatapos pa lang ang taon 2024 Meron na akong invitation. Hindi ko muna sasabihin. Hallelujah. Magmi-mission na ako, matatapos pa lang ang taon di sa year 2025, sunod-sunod na po yan. Kasi ang taon ng year 2025, ngayon pa lang, ito ay taon para matugon tayo sa ating mga dasal at panalangin. Sa pangalan ni Jesus, purihin po natin ang Diyos. Let us pray. Father, in the name of Jesus, minsan pa, pinapupurihan ka po namin, niluluwalhati, dinadakila, pinararangalan ka namin, O Diyos. Natunay nga po, Ikaw ang tumawag sa amin, Ikaw ang higit sa sapat, Ikaw ang kahanga-hangang Diyos, kamanghamanghang Diyos ng aming buhay. Kaya't sa mga oras na ito, akin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng mga magulang at kapatid na nanonood po sa akin, dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga bansa na naaabot nito, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, sa mga kapwa ko lingkod, sa lahat ng mga kapwa ko mga ngaral at pagturo ng iyong mga salita. Lord, sa lahat ng mga churches, community at ministry na palagi pong sumusuporta at nanonood sa akin, Lord, salamat po ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong mga pangako. Hallelujah, tinanggap na po nilang lahat ang kaliwanagan ng kanilang mga buhay. Inalis mo na sila sa anumang madidilim na bahagi o parte ng kanilang buhay. Dahil ikaw, Panginoong Kristo, hallelujah, ang liwanag. Ikaw ang liwanag sa aming buhay. You are the light of the world. Kaya kami man na mga lingkod mo ay magiging ilaw din po ng sanlibutan ito. Ipapatotoo namin, ipapahayag namin, ilalathala namin, idadakila namin sa sangkatauhan, O Diyos, ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kaya marami pong salamat, Lord, sa lahat ng tugon at sagot mo sa kanilang mga dasal at panalangin, kasama na po
ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Akin din pong ipinapanalangin, Lord, ang buhay ng aming kapatid na si Nanay Emmy na ngayon po ay nasa Estados Unidos na muli, kasama ng kanyang mga anak, kasama ng kanyang mga apo, ang buong Cabreros family, Lord, kalakasan, kasiglahan, kagalingan, katatagan, wisdom, guidance, protection be upon them all, Lord, in all areas and aspects of their lives. Sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay po ni Ate G, ng kanyang mister at ng kanyang pamilya, sa buhay ni Ate Pe, ng kanyang mister at ng kanyang family, sa buhay ni Ate Mila, ng kanyang mister at ng kanyang family, sa buhay po ni Ate Adele, ng kanyang mister at ng kanyang family, sa buhay po ni Sister Tess at ng kanyang mga kapatid, again, yung kanyang bayaw, kanyang anak at apo, sa pangalan ni Jesus, maging kay Major Lim, sa kanyang may bahay at sa kanyang pamilya, sa hipag po ni Sister G, sa kapatid po ni Sister G, na taga Bulacan, kay Daddy Louie, sa kanyang may bahay at sa kanyang family, kay Brother Bernie, sa kanyang may bahay at sa kanyang family, kay Sister Vivian Bisco, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya, kay Tita R, sa kanyang mister at sa kanyang family, kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Mami Glo Manalasta, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang ateng, sa kanyang dikong. Maraming pong salamat, O Diyos, sa pagtugon mo rin sa kanilang mga dasal at panalangin. Kay Ate Evelyn, sa kanyang mister at sa kanyang family, Lord, salamat po sa galingan ni Kuya Edwin Torrecampo. Sa pangalan ni Jesus, kay Sister Edlyn, Lord, salamat po. Pinagaling mo na talaga totally and completely ang kanyang mister dyan po sa lugar ng Japan. At kaalinsabay nito, patuloy mo silang palakasin, patatagin, pagpalain ang kanyang dalawang anak. Hallelujah. Nakasama niya ngayon sa Japan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Tess at kay Major Simon Sancho, Lord, salamat po sa kagalingan ng mata, ng katawan at buhay ni Ate Tess, maging ni Major Simon Sancho, yung mga kaibigan po ni Major Simon Sancho sa high school, yung mga kapatid po ni Ate Tess at ni Major Simon Sancho, Lord, salamat po. Pinagaling mo na sila, pinalakas, pinasigla mo na itong mga kapatid ni Ate Tess at ni Major Simon Sancho, kasama ng katagumpayan ng kanilang mga anak at apo. Diyan po sa Lagro, sa Canada, sa Pangasinan, hallelujah, at sa mga lugar na kung saan naroon ang kanilang mga kamag-anak, sa pangalan ni Jesus, maging kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa promotion na tinanggap po ni Sister Lumen Maralas as a pastor. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Sister Rhea, diyan po sa Estados Unidos, sa kanyang mister, sa kanyang mga anak, Lord God, na nasa Lagro, salamat po sa promotion sa hanap buhay ni Sister Rhea, sa patuloy na kagalingan at kalakasan ng kanyang katawan at buhay, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Adele, diyan po sa lugar ng Australia, Lord, yung family niya, nakasama niya sa Australia at yung family niya sa West Avenue, maraming pong salamat sa patuloy din pong kalakasan, kagalingan, kasiglahan at katagumpayan ng kanilang mga katawan at buhay, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Merlin Canto and family, dyan po sa Belgium, sa Iloilo, yung anak niyang si Nonoy na sumasakay po ng barko, yung anak niyang nurse na nasa London, kay Brother Primitivo, sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak at mga apo, especially yung kanyang kaisa-isang anak at apo na nasa ibang bansa, guidance, protection, salvation, graces, Lord God, and favor, Lord, ay sumasa kanilang lahat sa pagpasok ng bagong taon, sa lahat ng mga taong ito na aking binabasa at binabanggit, at patuloy na binabasa at binabanggit sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa buhay ni Ate Doris, ni Kuya George,
ang kanilang pamilya na nasa US, sa New Jersey, sa England, sa Mexico, ang family rin po ni Sister Malu, at ang kanilang mga pamilya dyan po sa Iloilo, sa Samar. Maraming pong salamat sa pagkakaisa, pagkakasundo-sundo at kapayapaan sa buong pamilya po ni Ate Doris at ni Kuya George sa pangalan ni Jesus, maging kay Sister Ann Cosme Clemente. Lord, salamat po sa family niya, sa mister niya, sa kanyang mahal na ina, sa kanilang mga kapatid ni Brother Rio, at sa kanilang mga anak. Maraming pong salamat sa katatagan, guidance, protection, victory sa kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Tonyo, healing, kay Mami Yo and family, kay Lance Jeus Umali, healing, hallelujah, kay Sister Maria Baricuatro, sa kanyang mister at sa kanyang buong family, hallelujah. Salamat po Lord, salamat sa pagtugon mo rin po sa kanilang mga dasal at panalangin, kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, oh hallelujah. Maging kay Sister Rose at kay Brother Jong, na aking mga kapatid, Lord, maraming pong salamat sa healing na kanilang mga katawan at buhay, maging sa aking mahal na ina, sa lahat po ng mga kapatid ko, sa lahat po ng mga bayaw ko, at sa lahat po ng aking mga pamangkin. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Lord, ang buong Payatas chapter, lahat po ng mga elders namin sa Payatas, lahat ng mga kabataan na amin pong inaalagaan, maging ang mga taga Iloilo chapter, sa buhay po ni Ate Kiel, dyan po sa lugar ng kalayaan, Holy Spirit, batasan, kalakasan, kagalingan ng katawan at buhay ni Ate Kiel. Inayos mo na po ang kanyang heart, Lord God. Inayos mo na ang heart ni Ate Kiel. Pinagaling mo na ang kanyang puso, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay po ni Ate Julie, kay Kuya Arnold. Salamat po Lord sa patuloy na kagalingan, kalakasan ng katawan ni Kuya Arnold Enriquez. Again, kay Ate Julie Enriquez, sa kanilang anak na bunso at yung buong family po nila. Kay Ate Cecil, kay Kuya Deo, at sa kanilang pamilya, maraming pong salamat sa pagtugon mo at pagsagot mo sa kanilang mga dasal at panalangin. Kay Sister Elizabeth, sa kagalingan ng kanyang anak na nabagok po ang ulo, sa patuloy na pagpapagaling mo sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya, maraming pong salamat Lord God sa tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin. Sa Tondo chapter o ang kabuuan ng Tondo chapter, ang mga taga Leganis Iloilo chapter, ang mga taga Lagro community, ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry and Family, ang mga taga New Life Community and Family, dyan po sa lugar ng Maypaho, hallelujah. Maging sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, Lord God, na humihingi ng dasal at panalangin, salamat po. Again, sa lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment at nakakapanood po ng programang ito. Maging sa buhay po ng lahat ng kabataan na nag-undergo po ng discipleship o pag-aaral ng mga salita sa pangunguna ni Sister Jessa, sa mga katuwang ko po sa social media ministry, sa buhay po ni Brother Elmer Paboriques and family, ni Sister Nene Pascual and family, sa kanyang lolo at lola, si Brother Felix at si Sister Nemi Pascual, hallelujah. O purihin ka Panginoon. At sa lahat ng bawat pamilyang Pilipino na lagi pong sumusubaybay, lagi pong nakakapanood, at maging sa mga hindi nakakapanood ng programang ito, Lord, bawat pamilyang Pilipino here and abroad, maraming pong salamat. Hari nawa po, Lord, matanggap ka nila, matanggap ka ng bawat isa bilang ilaw, bilang liwanag na sanlibutan ito sa pangalan ni Jesus. Maging ang gobyerno o aming pamahalaan sa panguna ni Pangulong Bongbong Marcos, pangalawang Pangulo Sara Duterte, lahat po ng mga
namumuno sa lokal at national, lahat po ng mga gabinete. Lord, I pray wisdom and knowledge and love. Hallelujah. Love, Lord, love sa Diyos at sa bayan at sa isa't isa. At pagkakaisa, pagkakasundo, sapagat ito po ang magiging pangunahing benepisyo ng aming bansa. Kapag sila po'y nagkakaisa at nagkakasundo-sundo, yaong plano mo, yaong layunin mo, ang siya lamang matupad at maganap sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad sa pangalan ni Jesus. Lord, maging ang mga kaguluhan, chaos, war, disaster sa iba't ibang mga lugar, sa gitnang silangan, Lord, lahat po, lahat ng mga bansa ay aking ipinapanalangin. Lord God, ikaw ang pumagitna, ikaw ang mamagitan. Lord, ayon sa aming pag-aaral na ito, ikaw ang aming dayspring, ikaw ang aming dawn, ikaw ang aming sunrise, ikaw ang aming bukang liwayway, hallelujah, na dadaloy sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Makilala ka, maitaguyod ka ng lahat bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng kanilang buhay, ng aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Kaya marami pong salamat, Ama, sa lahat po ng tugon, sa lahat po ng sagot, sa aming mga dasal at panalangin. Lord God, truly, na tinanggap na namin ito mga mabubuting bagay na ito, salvation, victory, success, promotion, provision, manifestation, giftings, signs, wonders, miracles, healing sa aming mga katawan at buhay, sa aming mga kaluluwa. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. All of us are grateful and thankful, O Lord, sa Kapaskuhan ito. Lalong-lalo na kaming lahat ay itatawid mo, makatawid kaming lahat sa pagpasok ng bagong taon sa year 2025. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Mga magulang, mga kapatid, mag-subscribe po kayo, panoorin po ninyo yung mga bagong upload sa ating pong YouTube channel. Meron din po tayong FB page, mag-follow po kayo, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. Hallelujah. At meron po tayong sabayang panalangin. Kami po ng mga taga Jesus Wonderful Ministry, taga New Life Community, ay sabay-sabay po nagpe-pray tuwing 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Sama-sama po kami ng mga kapwa ko, elders at leaders, sa buhay po ni Sister Lumen Maralas, sa buhay po ni Sister G, at sa lahat po ng mga naturang miyembro, sponsors, yung mga kapwa ko lingkod dyan po sa Jew Ministry at sa New Life Community. Kung gusto po ninyong sumabay sa naturang mga oras na ito, welcome po kayong lahat. At kung gusto po ninyong imbitahan kami po mga lingkod, ang lingkod na ito, para mag-mission po sa mga lugar nyo, sa church nyo, sa ministry nyo. Sinasabi ko nga po, year 2025, ito ang taon ng pagtugon at pagsagot sa ating mga dasal at panalangin. Kung gusto pa ninyong dagdagan pa ang aking pagmimisyon, bagamat fully book na tayo, pero pwede pang ipasok yan. Kung gusto po ninyo kaming imbitahan, akong imbitahan, mag-message po kayo sa akin, sa tulong po at biyaya po ng Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! So mga magulang, mga kapatid, hanggang sa muli, tuwing araw po, or rather, sa araw ng linggo, alas 5 ng hapon, magkita-kita at magsama-sama tayong muli sa programa
ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus Wonderful Ministry, at ng New Life Community. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ngayon pa lamang, Happy New Year po sa inyong lahat. Sumain nyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless, Godspeed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Bye-bye. Marami pong salamat sa inyo pong lahat.